Pilipinas! Goodbye! Canada! Ayos! At magandang gabi, bayan. Ito po ang programang kontra sa mga pastor na lagi tayong binobola. Dito lamang po yan sa Let's Challenge the Bible! Para sa ating mga bali-balita, papasukin natin si Brother Dan. Brother Dan? Pasok! Thank you, Archangel. At tayo naman po ay dadako para sa bali-balita. Una sa balita ay ang Rescue Bible Camp. Episode 6 na po kami with the team Empowered Heart. Ito po ay magaganap sa May 24 to 27, 2016 sa Isla El Paraiso Resort, Esperanza, Season, Pangasinan. Pangalawa po sa ating bali-balita ay ang 6th quarter ng Restoration Bible College. Ino-offer po nila ang courses na Revelation, Synoptic Gospel, Christian Doctrine, at Word Religion. Kung gusto nyo po mag-enroll sa Restoration Bible College, i-contact nyo po ang mga number na ito. Para po sa Globe, 0927-312-5500. Para naman po sa Smart, 0908-40-25063. At para po sa Sun, 0932-667-5982. Yun po ang pangalawa sa ating bali-balita. Dadako naman po tayo sa pangatlo sa ating bali-balita. Ito po ay ang pagpapalit po ng team ng NLEX Church of Christ from Word of Honor to Vanity of Vanities, The Reason to Live, Ecclesiastes 12:13. Sa buong 12 chapters po ng Ecclesiastes ay pag-aaralan po natin ang Vanity of Vanities na ang sumulat po ay si King Solomon. Para po sa ating bali-balita, Dan Arsadon. Back to you, Archangel. Salamat, Brother Dan, sa bali-balita. Oy, mga kapatid, malapit na ang ating Rescue Bible Camp. May 24 to May 27. At asahan natin, very exciting ito, Philosopher, dahil sa tema nating Empowered Heart Series para sa mga young people. Saan ito uli magaganap, Philosopher? Ayan po ay magaganap sa Isla El Paraiso Resort. Sa Season, Pangasinan. Diyan po yan sa May Esperanza, kung alam niyo yung Pepsi Cola. Yes. May mahabang tulay po yan, pasok kayo sa loob. At makikita nyo na kagad yung aming mga tarpaulin dyan para hindi kayo maligaw. Magkano naman ang registration ulit, Captain Ish? Abay, ang registration fee lamang po ay 500 pesos. At good news para sa lahat, hindi lamang ito pang kabataan dahil iniimbitahan na namin ang mga young couples sapagkat magkakaroon tayo ng tinatawag na Young Couple Seminar sa last night natin dyan on May 26. 27. Oo, last night yan, May 26. Dahil sa May 27, Philosopher, aalis na sila. Ayan. So, wag niyo pong kakalimutan ang most exciting na camp natin, ang Rescue Bible Camp. Siyempre, imbitahan din namin kayo na mag-aral sa Restoration Bible College. At introducing na po natin ang ating acting director, walang iba kung hindi si Brother Aris Malyones. Imbitahan mo sila uli, Brother Aris. Ayan, pwede po kayong mag-enroll at pwede pa po kayong humabol sa ating po mga subject na mga ino-offer. Meron po tayong Synoptic Gospel. Meron din po tayong tinatawag na Christian Doctrine. Meron din po tayo the Book of Revelation, the Book of Acts, Yung Religious Sect and Error. Religious Sect and Error, at meron pa World Religion. Ayan, meron pa Synoptic Gospel. So, kung wala kayong ginagawa, mga kabsat, at gusto nyo matuto, maging kasing galing ni Philosopher at ni Captain Islao at the rest ng mga graduates ng Restoration Bible College, mag-apply lamang po kayo. Address nyo po kay Brother Aris Malyones, Acting Director ng Restoration Bible College in Baguio City. At syempre pa, i-welcome natin ang ating bagong tema sa ating Bible study sa NLEX Church of Christ na pinamagatan natin, Captain Islao, na Vanity of Vanities. At syempre, tinatalakay natin dito, Philosopher, ang Book of Ecclesiastes. Ayan. So, invite natin sila, Philosopher, na mag-attend ng ating worship service linggo-linggo. Ayan, pwede po kayong bumisita, ano, kung gusto niyo pong Bumisita. makita. Bumisita. Ayan. At gusto niyo pong makita ng personal si Kapitan Islao, si Philosopher, mga kabsat, at syempre ang NLEX family, ay pwede po kayo pumunta dito sa ground floor ng Luke Foundation Building. Dito lamang po sa Number 90. Leonard Wood Road.
in Ayan. Baguio City. Ang aming pong phone number ay 661-1706 para po mabigay sa inyo personally ang aming location. At syempre para sa ating surprise na balita, congratulations pala kay Daddy Big Heart, kay Brother Arvin Nisperos at saka si Sister Jenny Nisperos sa kanilang wedding na naganap noong April 20... kailan ba to? Noong Sabado to no? 23. 23. Ayan. Diyan naganap yan sa NLBC, Hari ng Padala. Diyan sa Rabon, Sampabian, Pangasinan. Okay, Sayang congratulations sa inyo ng dalawa. Hindi mo na-witness yung kanilang first legal kiss. Hindi bale. Hindi ba? Ay, Yung illegal naman yung na-witness mo. pwede. At syempre, ako pa na rin personally na magbabalita sa inyo ang pag-alis po ng aming family sa Pilipinas. Ito po ay bukas, April 27, kami pong lahat ng aming family ay patungo sa Estados Unidos at doon na kami maninirahan. Kaya ito po ay bye-bye na sa inyo sa aking pag-podcast at paggawa ng video. Kasama po ang dalawang pong ito. Pero makakasama pa rin namin makakasama nyo pa rin ako through technology, mga kabsat. So, wag po kayong malulungkot dahil hindi po ako mawawala. Itong pagmumukha na to ay hindi mawawala sa inyong paningin dahil kasama pa rin nila ako. Gagawan po namin yan ng magandang paraan. Alright? Yan po ang ating mga balibalita at syempre dadako tayo ngayon sa ating reaksyon. Papasukin natin si Vin Laden. Brother Vin! Pasok! Thank you, Archangel. Ako po pala si Bin. Ngayon po ay dadako po tayo para sa ating reaksyon. Ngayon po ay babasahin po natin ang mga mensahe ng ating well-wishers para sa pag-alis po ni Archangel. Ito po ay galing kay Karen Joy Sinica. Hello po bro, magandang umaga sa inyong lahat. Diyan, happy safe trip po sa inyong lahat bro para bukas. Di na talaga kayo makakadaan dito. Bro, sayang. At next, from Opie, safe trip po sa inyong lahat bukas. Wilma Gansaga Hinkel, when you return po, Lord's will. Ingat. Erwin Humakay, hello bro Ed, have a nice trip bukas and God bless po. Yan po ang ilang mga mensahe ng ating mga well-wishers para po sa pag-alis ni Archangel. Back to you, Archangel. Para sa ating reaction, ako po si Bin. Back to you, Archangel. Salamat, Brother Vin, sa pagbasa mo sa mga mensahe ng ating mga well-wishers sa aming pong pag-alis. In behalf of my family, si Dr. Dayan, si Sam, tsaka si Angeli, we'd like to thank you sa mga pagbati niyo po sa aming prayers nyo na kami ay maging safe sa aming pag-travel papunta sa United States. At yung aming mga relatives doon ay tuwan-tuwa na, naghihintay na makasama kami. And of course, ang inyong likod ay half-half dito, Captain Islam. Sa pag-alis, talagang mararamdaman mo yung mixed emotions. Half of me says, ayokong umalis. But half of me says, kailangan kong umalis at kailangan kong harapin yung pinagagawa ng Diyos sa akin dyan sa Estados Unidos, mga kapatid. Ano? So, ako naman, nung nag-start ako sa Baguio City, ang bit-bit ko lang yung Bible ko. Pero everything went well, nakapsat sa ministry. In the same fashion, I will be working sa United States at bit-bit ko pa rin yung Bible na ito, mga kapatid, na siyang magiging sandata natin at guide sa ating pakikibaka upang madala ang mabuting balita sa mga Amerikano, lalo na doon sa mga naging materialistic na sa kanilang pamumuhay. At panalangin niyo po kaming family namin. You continue to pray for us that we will be strong in the faith so that we can bring the gospel to the American community to where we're going to stay there. Again, maraming salamat po sa inyo sa mga well-wish nyo, sa wishes nyo sa amin. At of course, kami po humihingi pa rin ng patuloy na patnubay ng ating Panginoon at makatulong tayo sa gawain, lalong-lalo na dito sa Philippine Mission na ito, kung saan iiwanan po natin ang broadcast kay Captain Islao. At ang ating Bible School naman ay sa pamamahala ni sa katabi kong sa kabila si Mr. Philosopher. Ayan. You are in good hands dahil si Captain Ish ang ating magiging sandalan yan sa mga desisyon sa radio and broadcast natin at si Brother Aris naman ang mamamahala when it comes sa ating decisions pagdating sa ating Bible School na tinatawag natin Restoration Bible College. And I'm going to still be on top, mga kabsat, to oversee at tumulong kung ano man ang kailangan ng dalawang ito upang mapanatili natin ang ating ministry, lalong-lalo na sa ating pag-edify
sa katawan ni Kristo dito po sa NLEX Church of Christ. Again, from the bottom of our hearts, maraming salamat po sa pagtulong nyo sa akin, and I hope kung paano nyo po ako tinulungan ay ganun din ang inyong pagtanggap at pagtulong kay Brother Ray Abatados at saka kay Brother Aris Mallones na silang hahalili sa aking pagkawala. Again, maraming salamat po, and ako po'y naiiyak na mga kabsat. Napakahirap magpaalam sa inyo. But I know this is God's plan for us, and magkakasama-sama din tayo uli one of these days. Alright? Ngayon naman ay dadako tayo sa ating tampok na katanungan. At sino ba ang magbabasa ng ating tampok na katanungan? Walang iba kung hindi si Brother Rex Balangitan. Ayan. Brother Rex Balangitan. Pasok! Thank you, Archangel. At dadako naman po tayo sa tampok na katanungan. Babasahin ko po ang katanungan ng kaibigan natin na YouTube viewer at siya po ay hindi nagpakilala. Ito po ang kanyang katanungan. Hello bro, just wanna ask about Angelica Zambrano's testimony. Kung totoo ba yun or hindi. Kasi sabi ko sa kapatid ko na hindi ako naniniwala tas sabi niya sa akin, basahin ko sa Book of Daniel. At yan po ang tampok na katanungan. Ito po si Brother Rex. Back to you, Archangel. Salamat sa ating birthday boy, si Brother Rex B. Brother Rex Balangitan, para sa ating tampok na katanungan ngayon sa YouTube presentation na ito. Apparently, ang ating pag-uusapan ngayon, ang sikat na si Angelica Zambrano, at ito ay tinanong sa atin, ano daw ang ating reaction dito sa panaginip ba to, sa vision, o ano man ang nangyari sa kanya. At ito ay pinapahayag na ngayon through YouTube, at buong mundo, globally ito, Captain Islao, is being influenced by this, mga kapatid. Trending. Kaya tinatanong sa ating programa kung ano ang ating position against dito sa sinasabi ng isang alin na ito na si Angelica, at tinawag itong The Angelica Zambrano's Testimony. Oo, at marami ang lokong-loko dito, mga kabsat. Apparently, alam nyo na ang aming position dito ay against kami. Yes. Kaya nga, para natin maintindihan to pala, lalo, mga kabsat, magbigay tayo ng backgrounder dito. Tawagin natin itong final, o pakinggan natin yung final na report ni Philosopher regarding dito sa testimony ni Angelica Zambrano, at pagkatapos ito, pag-usapan na natin ito, mga kapatid. Right? So, Philosopher, itong iyong research na ito regarding this, papasukin natin si Philosopher sa kanyang portion na Alam Mo Ba? Philosopher, pasok! Thank you, Archangel. At bago natin pag-usapan ang pertaining doon sa testimony ni Angelica, ay panoorin muna natin ang kanyang kaunting maiksing clip. I will now testify about being shown heaven and hell in this third experience. An angel approached me and asked, "Are you ready? The Lord has sent us for this purpose." I answered, "Yes." The Lord had taken away all my fear. I told him, "I'm ready." He said, "That's good. We are awaited." This experience was different than the other two. This time I did not travel to heaven in the same manner as before. This time I instantly entered into the kingdom of heaven. When I looked around, I realized I was wearing a beautiful white dress. We began. Ayan, napakinggan po natin ang testimony ni Angelica Zambrano. Is it real? Totoo kaya na siya ay nakapunta sa langit at siya ay nakapunta sa lupa, sa impyerno? At ang sabi niya, mga kabsat, ang tour guide daw niya ay mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Bago natin sagutin yan, mga kabsat, ay gusto ko po na pag-aralan natin, ano po ba ang ibig sabihin ng tinatawag natin na revelation at yung tinatawag natin na prophecy? At kung inspired, yung itong revelation na ito o kaya yung prophecy na kanyang tinanggap. Ano po, ang ibig po sabihin ng revelation, sa Greek po ay apocalypsis, which means to uncover, to unveil, or to reveal. Ayan po ang ibig sabihin ng apocalypsis, mga kabsat. Ano po? Pagka sinabi natin na revelation, kailangan tanungin mo, to qualify yung revelation, ay kinakailangan meron tayong tinatawag na direct operation na kung saan ang Panginoon talaga, ang mismo na nagre-reveal sa Kanya yung mga bagay na Kanyang mga nakikita, yung mga bagay na Kanyang naririnig, at yung kumakausap sa Kanya ay totoo nga ba na ang ating Panginoon.
At pag sinabi naman natin na propesya, ay meron po dalawang klase ng prophecy. Meron po tayong tinatawag na foretelling at meron din po tayong tinatawag na foretelling. Pag sinabi po natin na foretelling, ito po ay tumutukoy mga kabsat sa magaganap na mga pangyayari sa hinaharap. Ano po, pertaining doon sa future. Pag sinabi naman po natin na foretelling, ito po yung mga bagay na nangyari na noon at rini-reveal sa atin ngayon. Ayan po. So, yan po ang dalawang klase ng tinatawag natin na revelation. Is it foretelling o kaya naman ito ay foretelling? Ano po? Para i-qualify natin kung yung pong na-receive natin na revelation ay totoo nga ba nagaling sa Diyos, kinakailangan tanungin mo, ito ba ay tunay na inspired? Ito ba ay direct operation ng Holy Spirit? Ito ba ay direct operation ng ating Panginoon na irini-reveal sa Kanya sa pamamagitan ng Santo Espiritu? Dito po mga kabsat, yung pong tinatawag natin na period of inspiration during po the first century Christians ay natapos na po nung namatay si Apostol John, ang pinakahuling apostle, nung siya ay namatay, the period of inspiration ay natapos na. Sapagkat kung babasahin niyo po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 8 hanggang doon po sa verse 13, sinasabi po doon na yung prophecy, sinasabi po doon yung speaking in tongues, at yung mga miracles, yung mga wonders, mga kabsat, ay ito po ay matatapos pagka dumating na yung ganap. Yung pong tinutukoy na ganap dito ay walang iba kung hindi yung completion of the New Testament, the completion of the Bible. Nung natapos na po na naisulat yung Biblia, natapos na rin po yung tinatawag natin na period of inspiration. So, wala na pong dreams, wala nang visions, wala nang signs, na tayong marireceive sapagkat bakit? According po doon sa pagkakasulat ni Apostol Pablo, sa 1 Corinthians chapter 13, verse 8, hanggang doon sa verse 13, sinasabi po niya na natapos na yung period of inspiration. Kung titignan po natin mga kabsat, ito pong sinasabi natin na apokalipsis, yung tinatawag natin na prophecy, kinakailangan i-qualify mo, ito ba ay inspired o kaya naman hindi ito inspired? Sapagkat yung demonyo din ay kaya din niya na magpanggap at magbalat kayo bilang anghel na nanggaling sa langit. At kaya din niyang gumawa ng wonders and miracles. So lagi nating tatandaan, ito ba ay inspired, mga kabsat? Kung ito po, mga kabsat, ay nangyayari pa sa panahon natin ngayon, clearly, ito po mga kabsat ay hindi galing sa Diyos, kung hindi doon sa kaaway ng galing. Yung pong vision na nakita nitong si Angelica or yung revelation na kanyang nakita, it is neither apocalyptic, it is neither a prophecy, it is neither inspired, mga kabsat, sapagkat hindi po nandoon yung tinatawag natin na para ma-qualify, para matanggap natin na yung kanyang sinasabi ay inspired, kinakailangan mga kabsat, hindi niya kontrahin yung kanyang sinasabi sapagkat kung ang Biblia, mga kabsat, ang author nito ay ang Holy Spirit at kung ang nag-reveal kay Angelica, mga kabsat, ay ang Diyos, hindi niya kukontrahin yung i-reveal na nakasulat na sa Biblia. Magbibigay po ako ng ilang punto na kung saan kinontra ng Biblia kinontra niya yung sinasabi ng Biblia. Yung isa po dito, mga kabsat, na doon sa kanyang video nung siya ay nakatour doon sa langit at doon sa imperno, ang sabi niya nung nandoon daw siya sa imperno ay nakita niya yung mga espiritu ng mga tao na buhay pa. Inuulit ko po, nakita daw niya yung mga espiritu ng mga tao na nabubuhay pa sa panahon natin ngayon, na sila daw po ay destined na napupunta doon sa imperno. Kung babasahin po natin, ang nakasulat po doon sa James chapter 2 verse 26, ang ibig pong sabihin, mga kabsat, ng death ay na-separate na yung kanyang espiritu doon sa kanyang katawan, kaya siya ay patay. Pero papaano na doon sa vision ni Angelica ay nakita niya yung mga espiritu ng mga buhay na nandoon sa imperno, bagamat sila naman ay buhay. Clearly, kinokontradict ni Angelica yung sinasabi ng James chapter 2 verse 26 na kung yung espiritu mo, yung kaluluwa mo ay na-separate doon sa katawan mo, ikaw ay patay.
Ano po? Yung pangalawa po na minention ko, hindi ko na po babanggatin lahat kasi mahaba, marami siyang mga mali. Ano po, na contradict dito sa Biblia. Kung totoo nga na yung kanyang revelation na narinig, yung kanyang revelation na nakita, ang sabi niya doon, mga kabsat, doon nung siya ay nakatour doon sa impyerno sa pangalawang pagkakataon, sabi niya, nakita niya yung demonyo na sila daw ang naka-in control doon sa impyerno. Ang sabi niya, the demons are in control in hell. At yung mga demonyo, sila daw yung nagpapahirap. They torment the souls of the people. Pero dito po mga kabsat, kung babasahin natin yung Jude verse 6, yung impyerno po, mga kabsat, hindi sila ang boss. Sapagkat sila mismo will be tormented in hell. Remember, inuulit ko po, ang mga demonyo, hindi po sila ang boss doon sa impyerno. Sapagkat sila mismo ay nakatanikala at sila mismo, ang mga kabsat, ay ipupunta doon sa dagat-dagatang apoy to be judged, mga kabsat. Nakahanda na yung impyerno para sa kanila. Hindi para sila yung mag-asikaso nito, kung hindi, para doon din sila ay paparusahan. Mga kabsat, ang sabi po ni Angelica kasi yung impyerno daw ay para lang daw doon sa mga demonyo. Pero ang sabi po ng Biblia, mga kabsat, yung impyerno ay hindi lang para doon sa mga diablo o para doon sa mga demonyo, kung hindi, para din po ito sa mga disobedient. Inuulit ko po, ang impyerno ay hindi para lang doon sa mga demonyo, kung hindi, para din po ito sa mga disobedient, sa mga tao na hindi kumilala sa Diyos, sa mga tao na hindi tumanggap ng kanyang mga salita. According po sa pagkakasulat, mga kabsat, ng 2 Thessalonians chapter 1, verse 6 hanggang doon sa verse 9. At kung titignan natin, meron pa siyang sinabi, mga kabsat, na ito pong mga nakita daw niya, itong si Jesucristo, nandoon sa langit at siya daw po ay umiiyak. Ano po yung sabi ng Revelation chapter 21, verse 4? Ang sabi niya, doon sa langit, wala ng luha, wala ng suffering. Paano siya iiyak doon? Langit yun eh. Ang sabi ni Jesucristo doon sa Revelation 21 verse 4, wala ng luha, mga kabsat. So, makita natin, maraming contradiction doon sa mga vision, sa mga pinakita niya. Sapagkat yung pong sinabi ni Angelica Zambrano, ay alam naman na natin, na merong impyerno. Alam na natin na merong langit. Kung hindi pa sila makikinig, i-quote natin yung Luke chapter 16. Yung nangyari doon kay Lazaro. Ano pong nangyari doon? Ang sabi nung mayaman pwede ba Lord, bumalik ako para warningan ko yung mga kapatid ko para hindi sila mapunta dito? Mainit dito Pero anong sabi niya ang mga Abraham? Sabi niya, hindi na pwede. Bakit kay Angelica pwede? Pero kay Lazaro, doon sa mayaman, hindi pwede. So makita niyo mga kabsat, it contradicts, mga kabsat, yung kinatawag natin na yung salita ng Diyos sa banal sa Biblia, kung paniniwalaan natin na totoo ang sinasabi ni Angelica Zambrano. Sapagkat marami siyang kinontradict na mga bersikulo sa Biblia. Kung totoo, na-inspired yung sinasabi ni Angelica Zambrano, hindi niya sana kukontrahin ang banal na salita ng Diyos. Yan po mga kabsat ang ating pong, alam mo ba, kinakailangan unawain natin ano po ba ang revelation, ano po ba ang propesya, ano po ba yung tinatawag natin na period of inspiration. Kung sila po mga kabsat ay nagkaroon ng vision, inside the period of inspiration, matanggap natin na totoo. Pero pag sila po ay nagkaroon ng revelation outside the period of inspiration, mga kabsat, hindi na po yan acceptable. Sapagkat ang sabi, ito pong mga bagay na ito ay wala na. Itong mga bagay na ito ay wala na. Back to you! Maraming salamat sa iyo, World's Genius!
Naku, kung wala si philosopher dito, wala tayong mga malalim na research na katulad na ganyan na Captain Islao, ano? Yan po yung pinakita niya, yung clip ni Angelica Zambrano, para short clip lang naman ito para at least alam nyo kung ano yung pinag-uusapan natin. At yung mga key, yung mga main points nung kanyang sinasalaysay, mga kapatid, nais naming maintindihan nyo to at kung ano yung tinatawag to counter na masasabi ni philosopher doon sa mga features na tinatawag nating the Angelica Zambrano's testimony. Ngayon, para mas organized, philosopher, Captain Islao, yung pagtalakay natin dito, isasama na natin yung mga sinabi ni philosopher kanina. Maglalagay tayo ng 3 points dito na ating gamitin upang ma-address natin kung accurate nga ba or genuine itong panaginip, itong vision, itong prophecy o revelation na sinasabi nila ni Angelica Zambrano na ito. At ito ipa-flash sa atin ni Director Rib. I-enumerate na natin ito one by one para makita nyo po mga kabsat. Ito po ang aming position. We are definitely against this. Hindi po kami naniniwala sa sinasabi ng ali na ito. Simply because of these 3 reasons. 3 major reasons why we say this is a hoax. Ito po ay kasama doon sa kinokontra namin ni philosopher na mga nambobola. Ito po ay isang pambobola lamang. Manloloko. At marami ng mga tao ang nagpabola. And we will enumerate 3 reasons, mga kabsat, na aming pinanghahawakan. Kaya nga gusto namin i-challenge nyo yung Bible, mga kabsat, para makita nyo itong 3 great reasons na to kung bakit ang testimony na ito ni Angelica Zambrano ay isang pambobola lamang. And whoever will have another testimony similar to this, mga kabsat, ito po yung reason na aming i-enumerate sa inyo. Unang-una, it contradicts the completeness of the Bible. Yan yung una. Yung pangalawa, it contradicts the doctrine or teaching of our Lord Jesus Christ. At yung pangatlo, mga kabsat, it strays our focus from the scriptures or the Word of God. 3 reasons po yan. Ang una natin ngayon na explain, philosopher, it contradicts the completeness of the Bible. Captain Ish, ano ang masasabi mo dito? Ayan, so maraming salamat Sir Archangel at maraming salamat po doon sa mga nagtanong po sa amin. At ito nga yung ating patutunayan ngayon na ito ay kumukontra ayon sa sinasabi ng Biblia. Yung completeness, yung kabuuan ng Biblia. Mamaya sa second point yung sinasabi ng teaching ng Bible. Doon muna tayo doon sa umpisa. Ang Bible is already complete. Yan. Yan po yung gusto naming maintindihan ninyo. At ito pong testimony na katulad nito, Captain Islao, ito'y kinokontra niya yung major principle na sinasabi ng Biblia that the Bible is already complete. Yan ang una nating pag-uusapan. Ayan. At buksan po natin ang ating mga Biblia, mga kabsat. Dito po natin kukunin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 8 hanggang verse 10. At ganito ang pagkakasabi po sa bersikulo na ito ayon sa sulat ni Apostol Pablo. In verse 8, love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part, but when the perfect comes, the partial will pass away. In verse 11, itutuloy natin ito. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I become a man, I gave up childish ways. For now we see the mirror dimly, but then face to face, now I know. In part, then I shall know fully, even as I have been fully known. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo, Sir Archangel. Nakasulat yan sa 1 Corinthians chapter 13, verses 8 to 13. Ayan. At ipa-flash ito ni Director Rib. Ayan. Pag magbanggit tayo ng bersikulo, antayin pala natin. Ulitin natin siya para maihabol ni Director Rib. Ayan. Para gusto natin makita nila mismo from their screen kung anong sinasabi ng Bible. Okay, pinapatunayan po natin na kinokontra ni Angelica's testimony ang completeness of the Bible. Okay. Sapagkat ang sinasabi po dito ni Apostle Paul na love never fails, pero ano yung isang bagay o mga bagay na mawawala? But whether there are prophecies, they will fail.
prophecy, mga kabsat. Patungkol po ito sa mga hula ng mga propeta, ng mga apostol, sa pamamagitan ng Holy Spirit, mga kabsat, mawawala po yan. Whether they are tongues, maging yung speaking in tongues, mawawala po yan. They will cease. Whether there is knowledge, ano po yung knowledge dito, mga kabsat? Yan po yung tinatawag natin na spatial knowledge. Sapagkat yung mga apostol, mga kabsat, hindi naman po sila nakapag-aral. Pero bakit nakakapagsalita sila ng patungkol sa ating Panginoon Jesucristo? It's because of the power of the Holy Spirit. And next, it will vanish away. For we know in part and we prophesy in part, but when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. Ano po ba yung perfect na tinutukoy dito, mga kabsat? The completeness of the New Testament. So lahat ng mga prophecy, mga kabsat, patungkol sa mga speaking in tongues na ito, Sir Archangel, ay mawawala, ay matatapos. At ang tanong, kailan ito natapos? Noong ang last na apostle, mga kabsat, na nagsalita ay walang iba kundi si John. Noong nabuo na yung New Testament. Kaya nga, after po, mga kapatid, na nabuo yung New Testament, bakit ang dami pa po na nagsasalita at nagpa-prophecy? Hindi lamang, Sir Archangel, si Angelica Cebrano, marami pang nauna sa kanya. Marami pang mga nanghuhula. Pati nga yung about doon sa second coming, damay din po dyan kasi marami din nanghuhula. At maging si Angelica Cebrano, ito yung sinasabi niya na nakapunta siya sa impyerno. Ito po ay kumukontra sa Biblia sapagkat ang Biblia po ay kumpleto na, Sir Archangel. So, ito pong binasa ni Captain Islao talks about a timeline. Okay, meron pong panahon ito. At nabanggit ito kanina sa research ni philosopher na tinawag itong period of inspiration. Bakit po ito tinawag na period of inspiration? Sabi sa report ni philosopher kanina, kasi merong ang Holy Spirit is working directly sa mga tao. Diba? Like for example, si Apostle Paul, may mga hula siya. Mga kapatid, na ito ay ang Holy Spirit ay nag-work sa kanya directly sapagkat hindi pa kompleto ang Biblia nung araw. Talagang tutulungan sila ng Holy Spirit in its person para sila ay makapanghula, ang revelation ng Diyos ay sumakanila at masabi nila kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Remember po itong nakasulat sa Galatians chapter 1 verse 12. At basahin natin to. Galatians chapter 1 verse 12. And this is the period of inspiration, mga kapsat. Okay? Basahin natin itong Galatians chapter 1 verse 12. Ito po ang nakasulat sa New King James version, mga kabsat. Ayan. For I neither receive it from man, nor I was taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. Remember, yung pinag-usapan natin, philosopher, kung ano ibig sabihin ng revelation? Unveiling. Hindi mo alam ito, pero ibinigay ito sa iyo ng Panginoon. Ito po yung kasama sa period of inspiration, timeline. Meron pong panahon that the Holy Spirit works directly with the apostles and the first century Christians. At doon sa pagganap ng Holy Spirit ng role niya to reveal yung mga bagay-bagay na importante sa Kristyanismo, sa ating paglakad, sa panibagong buhay, sa bibig ng apostol ito pinadadaan. Sa bibig ng mga propeta ito pinapadaan. Kaya nga po ang tawag dito ay period of inspiration. Okay? So, ang sabi po dito sa binasa ni Captain Islao, matatapos daw yung period of inspiration pag meron ng tinatawag na perfect. At dito po sa pagkakasulat, dyan sa 1 Corinthians chapter 13, kasi ang sabi ng mga denominasyon dito, philosopher, na yung perfect na yun, walang iba kundi si Jesus Christ. Sa kanyang pagbabalik. Pero, sa pagsusuri po natin, sa Greek nito, hindi po masculine gender ang ginamit dito, which pertains to Jesus Christ, pero ang ginamit po dito ay neuter in gender. So, it must not be Jesus Christ. Kung hindi, ang tinutukoy po ni Apostol Pablo dito na perfect is other than the Word of God. At alam natin, nung nandiyan pa yung Old Testament, Captain Islao, hindi mo pa masabing complete yung Bible. Yun. Sapagkat mismo yung eunuch, nung kinausap ni Philip, hindi niya maintindihan ito. Diba? Because of its incompleteness.
Kaya nga, nung dumating ang mga apostles in the period of inspiration, katulad ni Apostol Pablo, na sabi niya, I received this from the Lord. Diba? It's a revelation directly coming from the Lord during the period of inspiration. Yes. Ito po yung nagbibigay sa atin ng understanding. Ito po yung nagbibigay sa atin ng knowledge. Ito po yung nagbibigay sa atin ng wisdom. Nagaganap po nila yung lahat ng gawain nila bilang mga alagad ng ating Panginoon Kristo. Pero ang sabi po sa 1 Corinthians 13, 8-13, darating ang panahon na lahat ng aid ng Holy Spirit, yung direct operation ng Holy Spirit upang magampanan nila yung trabaho nila ay mawawala. Kailan daw mawawala? Ba? Pagdating ng completeness. Kailan yung pagdating ng completeness? Pag natapos na yung last page ng New Testament. At kanina sinabi ni Captain Islao, ang sumulat ng last page ng New Testament ay walang iba kundi si Apostol Juan. After the life of Apostle John, mga kapsat, nung namatay na siya, ibig sabihin nun, nagsara na yung tinatawag na period of inspiration. Kaya sinasabi po dito, andyan na yung complete. Nandiyan na yung perfect. Hindi na natin kailangan ang revelation. Hindi na natin kailangan ang prophecy. Hindi na natin kailangan ang speaking in tongues. Hindi na natin kailangan ang wonders and miracles sapagkat naisulat na ang lahat ng reveal will ng ating Panginoon sa pamagitan ng bagong tipan. Yun po yung unang kinokontra niya. Mga kapsat. At ito'y mahalaga na masabi namin sa inyo kasi any revelation, sabi ni philosopher kanina sa kanyang research, na lalabas outside of the New Testament, mga kapsat, alam mong ito ay hoax. Alam mo ito ay pambobola lang, mga kapsat. Kaya kita mo, no, ang nangyari dito, mga kapsat, abay, pinaniniwalaan nyo yung testimony ni Angelica Zambrano, samantalang yung revelation tungkol sa loob ng scriptures about heaven and hell ay nandito na. Hindi mo na kailangan pakinggan si Zambrano sapagkat nandito mismo sa Biblia yung ipinapahayag ng ating Panginoon tungkol sa heaven and hell. Pinag-usapan nga namin yan sa Book of Malakay, sa chapter 4. Nandiyan yan. Maski nga sa Old Testament, ni-reveal na yung heaven and hell, mga kapsan. How much more if you read the pages of Revelation and the other parts of the scriptures, inire-reveal din sa atin kung ano yung kanyang sinasabi about heaven and hell. Mga kapsan. So, yun yung una naming tinitindigan sa inyo, mga kapatid. The Bible is complete and so hindi na natin kailangan ng testimony ng tao. Ayan din ang sinasabi ni John sa John 2:25. Sabi niya, alam ko naman ang kalooban ng tao. Ba't pa kayo nagtitestimony? Hindi kailangan ng Diyos ng testimony ni Zambrano dahil yung mismong salita ng Diyos is perfect na magte-testify tungkol sa lahat ng bagay when it comes to godliness. Nakasulat yan sa 1 Peter. 2 Peter chapter 1. Verse 5. Basahin natin 2 Peter chapter 1 verse 5. Another na proof na pinag-uusapan natin that the Bible is complete. Ibig sabihin, kaya kokontrahin ni Zambrano ito. Hindi. 2 Peter chapter verse 3. Ayan. 2 Peter chapter 1 verse 3. Sabi niya, as His divine power, lagay mo sa verse 3, as His divine power has given us all things that pertains to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. So lahat pala ng dapat natin maintindihan as we walk in this life sa mundo, sabi ni Apostle Peter, ay ibinigay na lahat sa atin. Knowledge about heaven and hell, knowledge about all things that pertains to godliness, ay nandito na sa ating harapan. Hindi mo lang pinapansin, di ba? Kaya masasabihin mo, philosopher, yung mga naniniwala kay Zambrano, hindi nagbabasa ng Biblia. Iyan, idagdag natin to sa Archangel. Sa Ephesians chapter 3, verse 3 hanggang verse 5. Basahin natin kasi nandito rin po yung revelation and revealed, sabi niya. Kanino ba ni-revealed? Ayan, sa mga bagong generasyon. Ephesians chapter 3, verse 3 hanggang verse 5. Ayan, nandiyan na po. Basahin po natin. How that by revelation He made known to me the mystery as I have briefly written already, by which when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other age, so tinutukoy niya ay timeline sa lumang tipan. Ang sabi niya dito, was not made known to the sons of men, as it is
or now it has now been been revealed revealed by the Spirit to His holy apostles and prophets. Oh, kita mo, ang revelation pala, hindi binigay sa iba, philosopher. Ibinigay lang sa apostles, saka sa mga prophets propeta. in the New Testament. By the Holy Spirit. Oo. So, imposibleng sinasabi ni Angelica na yan na tama yung kanyang nakita. Oo. Papaano nagkaroon ng revelation sa pamamagitan ng Holy Spirit, wala naman sa kanya. Sabi niya, namatay siya. Tapos lumaya sa kanya ang kanyang kaluluwa at dinala siya sa impyerno at dinala siya sa langit. Diba? So, it contradicts po, mga kapatid. Oo. So, pinapatunayan natin dito ulit that the Bible is complete. Oo. O, ano pa yung mga verses na pwede mong gamitin? Yung Jude, verse 3 and 4. Yes. Makita mo yan. Jude, verse 3. Pabasa natin yung Jude, verse 3. Ito po ang nakasulat sa New King James. Kita mo kami, nagbibigay kami ng passage sa inyo para makita nyo at basahin nyo. Sabi, Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Sabi sa verse 3. So, ito palang lahat ng kailangan ng mga Kristiyano ay ibinigay na sa atin once and for all. Hindi pwedeng installment. Hindi pwedeng mag-down payment muna ako sa panahon ng apostol at kumpletuhin ko na lang to sa panahon ni Angelica. Di ba? So, you see, it contradicts yung ating unang punto, mga kapsat, that the Bible is complete. Yes. In other words, pag pinaniwalaan mo si Angelica at saka yung testimony niya, it is as if you're saying the Bible is not complete. Yes. Aba, Parang ginagawa mo sa magagalit ang Diyos dyan sa atin. Parang ginagawa mong inutil ang Biblia. Oo, hindi mo na pala kailangan ng Biblia. Di ba? Kasi kung may magsasalita pa ngayon, kaya niyang ulitin yung tinatawag ni philosopher na foretelling. Yes. Hindi mo kailangan ng Biblia, kaya niyang halongkatin lahat yung nakasabi doon. So, you see, sa amin lang po, mga kapsat, mas pinapahalagahan namin yung completeness ng Bible kesa sa sinasabi nitong Angelica Zambrano na ito. Yes. Diba? O, kayo ngayon ang mamili. Actually, marami pang passages niyan, Captain Islam, na nagsasabing the Bible is complete. Andyan yung 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Sabing ganon. Pabasa mo nga. Sige. 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. For all scriptures is inspired by God. For 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Tingnan nyo. Actually, marami pa yan eh. Diba? All scriptures given by inspiration of God is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. See, pagka kayo sinampalatayanan nyo yung completeness ng ating banal na salita ng Diyos, for inspiration, for reproof, for correction, for training in righteousness, ang tawag sa inyo ng Diyos, man of God. Yes. Pero pag sinampalatayanan mo kaya, di ba, ang sinasabi ni Angelica Zambrano ito, ang tawag sa iyo ay man of man. Di ba? Tao ka ng tao. Sa kanya ka naniniwala eh. Hindi naman doon sa scripture na kinumpleto ng Diyos. Okay? So yan po yung una nating punto na nais nating dalhin sa'yo. Unless si philosopher ay meron pang nais idagdag dyan para mas strong yung ating argument that the Bible is complete at dapat nating itong sandalan, pagtiwalaan at maging sandigan ng ating pananampalataya. One reason, according po sa pagkakasulat ni Apostle John sa Book of John, chapter 21, yung isang reason why God allowed miracles to happen. Kung bakit ibinigay ng Diyos yung prophecy, yung wonders and miracles, ang pagkakasabi po, mga kapatid, ni Jesus Christ sa kanyang pagkakasabi, sa John chapter 20, verse 30 and 31, ang sabi niya dito, now Jesus did. John chapter 20, verse 30 and 31. Ito po yung isang dahilan kung bakit ang Diyos inalaw niya na mangyari sa mga apostol nung araw in the period of inspiration na sila ay magkaroon ng propesya. Ang sabi po dito, now Jesus did many other signs in the presence of His disciples which are not recorded in this book. 31. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Ang sabi po dito, mga kapatid, sa kanyang pagkakasulat, yung dahilan kung bakit nagkaroon ng signs, wonders, and miracles ay para nang sa ganon.
Ano po, yung dahilan kung bakit si Kristo nag-perform ng milagro ay para nang sa ganon, ito ay maisulat. At pag nabasa mo, ikaw ay manampalataya at maniwala na si Hesus Kristo ang tunay na anak ng Diyos at siya ay tagapagligtas. Kung babalikan natin yung isa pang account sa pagkakasulat ni Mark, sa Mark chapter 16, at ito ang kanyang pagkakasabi sa Mark chapter 16 verse 18 hanggang doon sa verse 20. Mark chapter 16 verse 18 to 20. At tingnan mo ito. Kung ikaw ay dinadaluyan ng Santo Espiritu, Period of inspiration. kaya mo itong gawin. Ano po, hindi ka namimili kung ano yung kaya mong gawin. Ito ay kaya mo talagang gawin. Ito ang sabi niya, verse 17. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will cast out demons. Cast out demons. They will speak in new tongues. They will speak in new tongues. Bakit sa ngayon, mga kabsat, speaking in tongues lang yung kaya? Oo nga eh. Ito hindi nila kaya. Verse 18, they will pick up serpents with their hands. Pick up serpents with their hands. Cobra. And if they drink any deadly poison, If they drink any deadly poison, it will not hurt them. it will not hurt them. They will lay their hands on the sick and they will Recover. Actually, dito sa nabasa ko, dalawa lang yung kaya nilang gawin eh. Nasa verse 17. Yung speaking in tongues, Oh. at saka yung laying of hands. Oh. Yun lang yung kaya nilang gawin eh. Pero may dinagdag. May dinagdag. Ano? Yung Yung natutong slain ba? in the Holy Spirit. Pero wala yun sa Biblia. Wala naman yun. Ituloy natin. Oh. Bakit ito nangyari? So then that the Lord Jesus, after had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God. And verse 20, and they went out to preach everywhere while the Lord worked with them and confirmed the message by accompanying signs. Sa madaling salita, yung miracles, yung wonders, yung prophecy, ito po ay ibinigay sa kanila sapagkat ito yung confirmation ng Panginoon na totoo nga ang kanilang ipinapangaral. Meron palang purpose. Merong purpose para patunayan na totoo yung kanilang sinasabi. At yung pangalawa ay para nang sa ganoon makumpleto at maisulat yung Biblia. Ito po ay kapareho doon sa Hebrews chapter 2 verse 3 and 4. To confirm the word. Na-confirm na ito, kabsat. Does it mean to say, na itong si Angelica Zambrano, na siya ay nagkakaroon ng revelation. Ang ibig sabihin ng revelation, magre-reveal ka nang hindi pa nare-reveal, wala pa sa Biblia. Pero yung sinabi niya, ay meron na sa Biblia. Meron ng impyerno dito. Meron ng langit dito. Ano pa yung kailangan niyang i-reveal? Pero ni-reveal niya, nandun si Michael Jackson. Oo nga hindi naman natin kailangan malaman yun eh. Kailangan ba nating malawan na nandun si Michael Jackson? Paano kung basahin ko na wala pang tao doon sa langit? Diyan niya ngayon papasok, philosopher, sa pangalawa nating argument. Ayan. Diba? Na pupuntahan na natin ngayon. It contradicts the doctrine of Jesus Christ. Yung sinasabi niya, yung marami sa sinasabi niya, mga kapatid, kinokontra na yung nandito na sa Biblia. Paliwanag mga philosopher. Ayan. Dito po mga kapsat, sa pagkakasabi po ng ating Panginoon sa kanya pong pangangaral ng salita ng Diyos, according po sa pagkakasabi ni Jesus Christ sa kanyang mga labi mismo, ang sinabi niya sa John chapter 3, verse 16, kung hindi ako nagkakamali, verse 13, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi niya, sa John chapter 3, verse 13. Ayan. At ito ang kanyang pagkakabasa. Ang sabi niya dito, no one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man. Ayan. Sa madaling salita, kabsat, wala pang nakakapunta sa langit except yung bumaba galing sa langit. At sino yan? Si Christ. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung babalikan mo yung John chapter 1. Verse 18. Verse 18. Ang sabi doon, sino yan? Yung sinasabi dyan. Ang sabi doon, nakakita. Kung meron nang nakapunta sa langit, John 1:18. meron na dapat nakakita sa Diyos.
paano yan? Ang sabi, wala pa nakakita sa Diyos. Sino kaya yung nakita ni Angelica? Basahin natin. Baka hindi Diyos. Basahin natin. Para No one sigurado. has seen God At any time. Ibig sabihin, in the Old Testament, Wala. in the New Testament, and even today. Oh, Wala pang 2016. nakakita na nabuhay dito sa lupa. Yes. Diba? No one has seen God at any time. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, He has declared me. Yes. Si Jesus Christ lang. Ang nakakita. Kaya nga, ang sabi ni Christ kay Nathaniel, sabi niya, if you've seen me, you Yes. have seen the Father. Kasi siya lang ang nakakita doon. Oo. Diba? So, ito po ang proof na philosopher na kinokontra ni Angelica yung sinasabi ng Bible na pumunta siya doon, may nakita siya na mga tao, at pumunta siya sa impyerno at may nakita din siya doon. Oo. Kapagkat wala pang laman yung impyerno. Sabi nung Jude verse 6 na binasa ng philosopher kanina. Nakatanikala. Ang sabi, pinrepair pa lang yan ng Diyos. Oo. Kaya yung mga demonyo ay nakatanikala. Oo. Diba hindi na sila makakatakas doon sa pinrepair ng Diyos na condemnation. Sa impending Doon na judgment talaga nila. ang destination nila. Diba? Kayo naman mga kapsat, nagpapaniwala kayo dito Pag tinanong mo nga, nasan ba si Satanas? Diba? Yan ang Nandito tanong pa, Gumagala. Diba? Tignan mo yung kaliwa mo. Tignan mo yung kanan mo. Baka nandiyan dyan, katabi mo si Satanas. Di ba? Tignan ko yung kanan ko. Lalo na pag tinignan ko yung kaliwa ko. Di ba? So, kayo naman, napagpapaniwala kayo dyan. Di ba? Kinokontra niya yung sinasabi na ng Biblia na wala pang nasa langit. Oo. Itataya ko ang pananampalataya ko maski si Elijah. Tsaka si Enoch na sinasabi nila nasa langit na wala yan kasi wala yang katawan na panlangit. Oo. Diba? As in, sinasabi, hindi pwedeng kontrahin ng Holy Spirit yung nasulat na ginawa rin niya. Oo. Ang sabi ni Pablo, yung ating katawan na ito ay hindi mamanahin. Sabi, flesh and blood will not inherit the kingdom of heaven. Oo. Hindi pwede itong katawan na ito na panglangit. Kinakailangan meron daw tayong tinatawag Glorified. na glorified body. From corruption to incorruption. From mortality to immortality. So, hihintayin pa talaga philosopher ang resurrection ng ating Panginoon. I mean, yung kanya muling pagbabalik para maganap yung tinatawag na resurrection. Sapagkat pag bumalik ang ating Panginoon, saka pa lang tayo bibigyan ng katawan na dadalhin mo sa langit at ng katawan na dadalhin mo sa impyerno. So, malinaw po yun ang teaching sa Bible. Kasi maraming hindi naniniwala sa resurrection ngayon, Captain Islao. Kaya pag may namatay, mga Direct. kapsat, sasabihin nila, ay, si Papa, nasa langit na. Nasa na yung resurrection doon? Tinanggal yung Hades. Ni Asan na- Angelica. Diba mga kapsat? Malinaw na isa sa feature ng Christianity, yung muling pagkabuhay. Nung panahon nga ng ating Panginoon, pinagtatalunan niya ng Sadducee tsaka ng Pharisee. Yes. Buti pa nga sila, pinagtatalunan nila ngayon, wala nang pag-uusap tungkol sa resurrection. So maliwanag na yung sinasabi ni Angelica na yan contradicts what Jesus is trying to tell us. Yes. That there is resurrection. Why? Pag tayo nabuhay na magmuli sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, bibigyan tayo ng bagong katawan. Yes. At itong katawan daw nito, sabi sa 1 Corinthians chapter 50 hanggang 55, ay hindi na magkakasakit. Hindi na magugutom. Hindi na mauuhaw. Di ba? Hindi kukulubot. Hindi na kukulubot. Laging nang, fresh. Yung mga napilay, di ba? Katulad ni Captain Islao, makakalakad na. Yung mga mga buhok. nakalbo ay magkakaroon na ng buhok. Buong katawan, mga kabsat. Perfect. Oo. At kung marami siyang buhok sa kilay, madadagdagan pa yan. Hindi, paninipisin. Kawawa naman yung maraming buhok sa ilong. Lalabas lahat yun. Nagjo-joke lang po kami. Ayan. We would just like you to understand, mga kabsat, that the Bible teaches resurrection. Yes. At itong revelation ni Angelica na to, ito ay defies what the Bible teaches about resurrection, mga kabsat. Kasi hindi siya pwedeng pumunta sa langit, di ba? Sabi niya, mamatay siya. Na wala siyang katawan. Mga kabsat. Di ba? Kaya nga, ito'y pinakita ng ating Panginoon. Ano nangyari sa ating Panginoon? Di ba nabuhay na magmuli? Yes. At pumanik sa langit?
Di ba? Kita siya ng mga apostles niya sa mga disciples niya. Na-witness Di nila. ba? At ganun din siya bababa. Yung kanyang resurrected body na nabuhay na magmuli 2,000 years ago, it's the same body, Captain Islao, na bababa uli upang sunduin ang mga nagsisunod sa kanya. Oo. Yung mga hindi nagpabola sa mga pastor, yung mga hindi nagpabola katulad ni Angelica Zambrano na ito. Ayan ang ating pag-asa. Yes. Di ba? O, nasaan ang pag-asa mo? Sa testimony ni Angelica o dun sa sinasabi ng Bible tungkol sa resurrection na yan, mga kapsan. Ha? So, makita mo clearly, it defies or it contradicts what the Bible already teaches. Yes. Ano ba sinasabi ng 2 John verse 9? Basahin natin to. Ayan. 2 John Verse verse 9 and 10. Oo, at papabasa sa atin yan ni Captain Islao. Basahin yan sa New King James Version na ipa-flash ni Director Rib. O, basahin mo, Captain Islao. Whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ have both the Father and the Son. If anyone comes to you does not bring this doctrine, do not receive him into your house nor greet him. So, ibig sabihin nito sa Archangel, huwag niyong panoorin. Hanggang verse 11. 5 verse 11. For he who greets him shares in his evil deeds. Can you imagine? If you transgress, if you contradict kung ano nang nakasulat dito, at paulit-ulit na alam nyo to, sinasabi namin, huwag kayong magdadagdag, huwag kayong magbabawas. Di ba sabi sa Revelation 22, verse 18 and 19? Alam naman ng mga pastor yan, pero patuloy pa rin ang pangdadagdag at pagbabawas doon sa sinasaad na ng kumpletong Biblia, mga kapatid. So, if you contradict that, if you're against the teaching of the Bible, katulad ni Angelica Zambrano na ito, mga kapatid, you are transgressing the doctrine of Christ, and the Father and the Son is not in you. Yes. And you are rejoicing in the deeds of the evil. Di ba, mga kabsat? O, ano kayo ngayon mamili? Magpabola kayo o you just trust what Jesus already teaches us sa doctrine niya sa Biblia? At kayo naman din naniniwala sa doctrine ba? Panahon na para sampalatayanan nyo yung turo ni Jesus Christ, mga kabsat. Sapagkat nandiyan dyan yung ating pananampalataya at dyan din tayo examinin pagdating ng huling araw. Okay? Kaya kung kayo may mga questions, mga kabsat, ipadala nyo lang sa amin. Katulad nito para malinawan po kayo. Ha? Okay, so may dadagdag ka pa, philosopher, about sa second na punto natin, it contradicts the teaching of our Lord Jesus Christ. Tsaka masakit yan sa Archangel, nilaktawan niya yung Hades. Kaya nga eh. Nawala na yung Hades eh. Di contradicts. Ala na kwenta yung Hades. Direct na. Basahin niyo Revelation chapter 20 verse 13 and 14. Nandoon yung Hades. Yes. Ano yung Hades? Nandoon ang mga patay. Ito yung intermediary state where the dead are. Nandiyan sila at hinihintay nila ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Nagtatanong nga yung mga patay doon eh. Sabi nila, Lord, kailan mo pa kami paghihiganti? Di ba? Nasa Revelation chapter 6 yun eh, verse 10, kung hindi ako nagkakamali. Nagtatanong sila kung kailan eh. Tapos ngayon, sasabihin mo, meron nang nandoon sa impyerno, tapos meron nang nandoon sa langit, at sasabihin mo, umiiyak pa si Christ, at sasabihin mo pa na nagagalit ang Panginoon dahil hindi sila nagbibigay ng kanilang ikapo. Pati ba naman ikapo? Di, ang lumalabas, kaya lang siya nag-testimony dahil sa pera na naman. Dahil sa pera na naman. Kaya nga, ang dami nitong naluloko nito eh. At marami siyang nahuhook, Sir Archangel, dahil pera ang pinag-uusapan dito. Ayan. Philosopher, may dadagdag ka pa sa ikalawang punto natin? Siya nga mismo, binaviolate niya yung salita ng Diyos. Ang sabi po, women should remain silent inside the church. Pero siya, pastora siya. Walang pastora sa Bible. Walang pastora sa Bible. Kung gusto nyo tanungin yan, sasagutin namin yan. Pero for the meantime, let's focus dito sa ating pinag-uusapan about kay Angelica's testimony. Dadako tayo sa ikatlo nating punto. Ito na. It strays our focus from the Bible. Nilalayo. Ano ba ang nadudulot nito? Sa kakapanood natin sa mga testimony na katulad nito, Captain Islam? Nilalayo ka doon sa katotohanan na sinasabi ni Kristo. At hindi mo mapapansin yun. Di ba? Lahat naman na nakapanood dito, na-excite sila. They become fired up. Emotionally, nabuhayan sila ng loob. At syempre, parang ano to eh, mas maano pa to eh, yung mga parang apoy na pag kinuwento niya, spread lahat ito. Diba? Kumbaga sa YouTube, trending. Diba? Marami itong views, mga kabsat. Diba? So, ito po ang nangyayari ngayon sa atin. At ang resulta nito, Captain Islao, ay pagkabaha-bahagi. At basahin po natin, mga kabsat, Brother Reeve, paki-flash ito sa ating screen. 2 Timothy chapter 4,
verse 3 hanggang verse 4. Ayan. At ito po yung nangyayari sa sinasabi ni Apostol Pablo sa panahon natin today. Oo. Ang sabi po niya dyan, for the time will come when they will not endure sound doctrine, didaske, teaching. Maraming mga tao, sabi niya dyan, na hindi na sila makikinig doon sa tunay na aral, doon sa katotohanang aral ni Kristo. Hindi pa ako tapos doon, Brother Riba. Kundi sila ay tatalikod. But according to their own desires. Kaya nga pag pinanood mo itong Angelica, titindig talaga ang balahibo mo. Maski sa ilong. Ma-amaze ka dahil sa kanyang magagandang mga pananalita. At ito namang mga tao na ito na nanonood kay Angelica, hindi rin naman pala nagbabasa ng Biblia. Kaya pala ang dali nilang maligaw. Mabola. At madali silang malinlang, madali silang mabola ng pastorang ito. Oo. Kaya sabi niya dito, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. Kita mo na? Kaya nga nabaling kay Angelica Cebrano Kaya sabi niya dito, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Fables lang pala yung sinasabi ni Angelica dito walang katotohanan yan. Kaya nga mga kapatid, pagdating sa testimony, basahin niyo po yung 1 John 1 to 4. Dahil sila mismo ang nagsasabi, yung testimony, the great testimony is the testimony of the apostles. Hindi yung testimony ni Angelica Cebrano. Dahil meron pa pong susunod kay Angelica Cebrano at marami, may bata pa nga Di ba? Ilalagay nyo po ba ang inyong kaluluwa, ang inyong kaligtasan sa mga katuroang ganito, mga kapsat, na hindi tinuturo mismo ng ating Panginoon. Pag in-English mo, are you put your faith or your soul on the line? Di ba? Ganun po talaga yun, mga kapatid. Kaya nga sinasabi dito, makati, masakit. Sapagkat ang sinasabi sa atin ng Biblia ay sapat na ito ang sampalatayanan natin. O basahin natin John 5:39. Ano po ang sinasabi ni Christ dyan? John 5 verse 39. Ilagay mo, Brother Dave. Ang sabi dyan sa John 5 verse 39, you search the scriptures. Oy, kakabsat, gagayam. Sinasabi po dito ng ating Panginoon na accountability ng bawat isa sa atin na magbasa tayo. Bakit? Sabi niya, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. But you are not willing to come to me, that you may have life. You see? So, yan ang nagagawa ng kakapanood ninyo kay Angelica Zambrano. It strays you away from what Jesus wants you to do. Ano bang gusto ng ating Panginoon? Magbasa tayo ng kanyang mga salita. Hindi yung pag-aksayahan nyo yun ng panahon, ang salita naman ng iba. Diba? Saan kayo dadalin yan? Ililigaw kayo niyan. Diba? So, darating ang panahon, ayaw nyo na yung turo ng Panginoon. Kasi mas excited kayo sa mga sasabihin ng mga bodacious na mga tao na ito. Talaga. Diba? Gustong-gusto nyo naman magpabola. Diba? Sinasabi namin sa inyo, mahirap magpabola kasi pag pinaniwalaan mo yan, anong ipapangako sa iyo yan? Wala. Samantalang ang Biblia, yung pinapangako ng ating Panginoon, tutuparin niya yan. Mga kapatid. Kaya nga, hindi nagkulang ang mga apostol. Basahin natin sa Galatians chapter 6, verse 6 hanggang verse 9. Nagkulang ba ang mga apostol? Hindi po, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi dito, i-flash po yan, Galatians chapter 6 hanggang verse 6 to verse 9. Let him who is taught the word share in all the things, good things, with him who teaches. Do not be deceived. God is not mocked, for whatever a man sows, 1. Chapter 1, verse 6. Galatians chapter 1, verse 6 hanggang verse 9. Ayan. Ulitin natin, hindi chapter 6. Ayan. I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ to a different gospel. Parang talaga, itong kay Angelica Cebrano. Different gospel to different na. Wala na sa Bible Wala na sa Bible Outside of the Bible na
And then yung faith ng mga tao, nandun na sa kay Angelica. Oo. Wala na sa Word of God. Oo. Kaya nga sabi dito, which is not another, but there are some who trouble you and want to prevent the gospel of Christ. Hindi ba ganyan ang ginagawa Oo. ni Angelica? Oo. Nilalayo tayo doon sa katotohanan na sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Oo. Pero ano po ang sabi sa verse 8? But even if we, pansinin mo, ang mga apostol na ito, Oo. or an angel from heaven, Kasama pa pati anghel. pati pa si Kibuloy kasama dyan. Oo. Sabi dito, Preach! another gospel Oh. to you than That- what we have preached to you, Oh, kita mo? let him be A curse. accursed. Sabi pala, kung meron pang kinuwento na hindi namin kinuwento, Oo. edi sumpain ka. Inulit nga eh. Taas mo nga ng konti. As we have said before, Oo. so now, I say again, Aba, if inulit. anyone Oo. preach any other gospel to you than what we have received, Oo. pansinin mo ha, We receive sila. sila nanganggap eh. Oo. Yun yung reveal sa kanila eh. Oo. Sabi niya eh, let him be. A curse. Sumpain Sumpain yan. si Angelica Zambrano. Zambrano Oo. ng taga-Ecuador. Oh, iba. Dahil pinaiikot-ikot lamang po niya Oh, kayo. yan ang sinasabi ng Bible, mga kapsat. So, hindi mo pwedeng sisihin ang mga apostol. Yan din ang sinasabi sa Acts 20, Yes. verse 27. And 26. 26. Therefore, I testify, Acts 20, verse 26 to 27. Ayan. Therefore, I testify to you this day that I'm innocent of the blood of all men. For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Oh, sabi ni Pablo, wag nyo na akong sisihin. Hindi pala sila nagkulang. Diba? Hindi kami nagkulang dahil ibinigay namin sa inyo ang kabuuan. Diba? The whole counsel of God. Nandiyan dyan na sa Biblia. Tapos pupunta pa kayo sa iba. Oo. Kung sino-sino. Eh, hindi ba masasaktan ng ating Panginoon yan? Yes. Diba? Binigay na niya sa atin. Hindi mo binabasa. Oo, yung Pero sapat. ang kinukonsume mo, yung binibigay ng iba na wala naman sa binigay ng ating Panginoon. Oo. Oh. So, Ayan. philosopher, baka meron pang gustong idagdag. Strategy kasi yan ni Satanas, kung babasahin natin at babalikan yung pagkasulat ni Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica, sa 2 Thessalonians chapter 2, Verse 9 and 10. verse 9 hanggang doon po sa verse 11. At ito po ang kanyang pagkakabasa. Ang sabi niya dito, the coming of the lawless one is by the activity of Satan with all power and false signs and wonders and with all wicked deception. Hindi ba deception yan? Pandilim na. For those who are perishing because they refuse to love the truth, ayaw magbasa ng Bible, and be saved, therefore God sends them a strong delusion. Ito po ay isang delusion, mga kabsat, nag-i-illusion lang, so that they may believe what is false, in order that all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. Oh, kita mo? Sa madaling salita, kabsat, kung ikaw pala, ito yung pinaniniwalaan mo, naniniwala ka sa isang ilusyon. Aba. At ang sabi po dito, mga kabsat, ito ay working of Satan. Oo. Sa madaling salita, kabsat, nag-i-illusion ba kayo? Oo. Para ka pala si chairman, ano? Nag-i-illusion. Mahilig. Nag-i-illusion kay Sister Wedelin. Ganun pa. Ganun pa yan. Uy, joke lang. Ayan. So, ganyan po mga kabsat, Pagka ito po mga kabsat ay pinapansin natin, lumalayo lang tayo sa katotohanan at tayo po mga kabsat, pag tinanggap na natin ito bilang isang katotohanan, yung mali, sinabi mo na ito na yung katotohanan, mga kabsat, ang tawag sa'yo, you are blind of truth. Aba, sa Tagalog, Bulag sa katotohanan. Ayan. Oh, di ba? Gusto mo ba maging blind of truth? Magsalamin ka. Di ba? Ito ngayon ang payo ni Apostol Juan sa 2 John verse 4. Babasa natin to. Ito ngayon ang sinasabi niya sa atin. 2 John verse 4. Sabi niya, I rejoice greatly that I have found some of your children walking in truth as we receive commandment from the Father. You see? Darating ang panahon, sabi ni Apostle John, Captain Islao, philosopher, na yung mananatili sa katotohanan ay kokonti na lang. Oo. Kayo, ang tanong namin sa inyo, gusto nyo bang manatili sa katotohanan? Oo. Kasama ba kayo doon sa kokonti? Di ba?
paano nyo gagawin yan? Nandito po ang completeness ng salita ng Diyos. Kaya kami, dito sa Rescue Broadcast Global, we are vehemently denying, arguing, at ito ay nilalabanan namin ang mga turo na katulad nito. Sapagkat ngayon po, laganap na ang mga revelation outside of the scriptures. Mga kapatid, mag-ingat po kayo dyan. Sapagkat anything outside of the scriptures, mga kabsat, hindi na yan galing sa Diyos. At tahasan ko pong sinasabi ito sa inyo, mga kabsat. Anything outside of the scriptures, mga kabsat, ay hindi na galing sa Diyos yan. So katulad ni Zambrano na ito, si Angelica na ito, ay may sasabihin siya, labas sa scriptures, mga kabsat, ay hindi na ito sa Diyos. At kung sasabihin naman niya, lahat naman ng sinabi ko nasa scriptures na ay ba't ka pa nagsasalita? Nasa scriptures na pala. Hindi yan revelation kung nasa Bible na. Sapagkat ang ibig sabihin ng revelation, unveiled. Or to reveal. Yung hindi pa napapahayag. Magpapahayag ka nang wala pa. Ano po, hindi pa natin alam. Pero, andito na Ibig sabihin, hindi yan revelation. Ang tawag dyan, faking revelation. Ginamit niya Biblia. So, isa lang ang mapapatunayan natin dito, mga kabsat. Mangmang tayo pag di tayo nagbasa ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Yung mga taong lumalaban dyan, mga kabsat, yun ang alam mong nagbabasa ng salita ng Diyos. Pero yung mga taong amen ng amen sa mga ganyan, alam mong hindi sila nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya sabi niya po sa Ephesians 5 verse 17, Do not be unwise, but understand but the will of the Lord is. Diba? Gusto nyo pong maintindihan ang kalooban ng Diyos, you start reading the Bible. Yes. Because as you challenge the Bible, ang lalabas dyan, katotohanan at pawang katotohanan lamang. You see? So, dyan po magwawakas ang isa na naman nating edisyon ng Let's Challenge the Bible, mga kabsat. Iniimbitahan po namin kayong magtanong sa amin, kayo ay magbigay ng inyong mga reaksyon, inyong mga kwento sa buhay. At as we open the pages of the scriptures, mga kabsat, makikita nyo that Jesus Christ is directly speaking through you sa pamagitan ng kanyang salita. At alam mo, pagtitiwalaan mo ito sapagkat ang sabi ng Bible, Jesus said, God said, the Bible said. Paalam, mga kabsat, at patuloy nyo pong ipanalangin ang broadcast na ito sapagkat kami po ngayon ay trending na sa YouTube. At sila nga, pinapalagyan na nila ng commercial yung ating mga video. Ibig sabihin, marami na po talagang nanonood nito. Keep on sharing this, mga kabsat. I-share nyo ito. At para po sa inyong mga katanungan, ipa-flash po namin ang aming mga numbers. Ayan, Director Reeve, ito po ang mga numbers na pwede nyo pong i-text at isalaysay ang inyong violent reaction, ang inyong mga objection, at ang inyong mga, ang tawag ito, saloobin sa mga numbers po na ito. At sana po yung inyo namang susunod na tanong ang amin pong makuha. Ayan, ito po ang aming hotlines, 0949-953-8234. At para naman sa Sun, 0932-667-5982. You can also find us on Facebook. Si philosopher po, Aris Malyones sa Facebook. Si Captain Islao, Ray Ebatados on Facebook. Ako naman po ay si Archangel Rescue sa Facebook. Patuloy niyo pong subaybayan ang aming programa na laging umiinit dyan po sa mixlr.com/Rescue Broadcast. At bisitahin niyo rin po ang aming website sa rescuebroadcast.weebly.com. And of course, lahat kayong nakatutok, naging addict na sa aming YouTube presentation na ito, always click on the subscribe button na ipa-flash sa aming screen ng aming director na si Director Reeve. Ayan po ang subscribe button, mga kabsat. Dumadami na po ang ating mga subscribers. Please, log in to your YouTube channel bago nyo i-click yan sapagkat kung hindi kayo nakalogin, hindi kayo makakapag-subscribe. At para, importante po ito para when we upload another video, ay mabibigyan kayo ng notification. Oy, may bago ng video si Archangel kasama si Philosopher at si Captain Islao, ang Rescue Broadcast Global. Sa aming pong programa, ang tinawag naming Let's Challenge the Bible! Buyers! Bye-bye!